tayo sa mga susunod pang vlog. Maraming salamat. Okay, isang mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor. Ayan, welcome po sa ating munting YouTube channel. At bago ako patuloy at bumati sa inyo at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Stanley Maputol. Okay, shout out sa iyo Stanley Maputol. Ang sabi ng kanyang katanungan ay, good morning sir, normal lang po ba kapag ang barrel ay may bukol sa gitna? Bull barrel 1911. Okay, ayan. At bago natin sagutin yan, ay pinapaalala ko lamang sa mga bago pa sa ating YouTube channel na wag po ninyo akong hanapin sa Pilipinas at wag din kayo magtanong kung may binibili pa. Wala pa akong pinagbibintang baril. At ano pa man, ako po ay 20 years na dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Ayan, at gusto ko lang magpasalamat sa ating 36,000 magpapa 800 na mga subscribers. Maraming salamat sa mga ganda ninyong tanong at sa mga ganda rin ninyong sagot. Ayan, at gusto ko lang magpasalamat sa mga silent viewers na hindi nag-skip na nga sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. Yung pag-YouTube natin, ang talagang motibo nito ay makatulong sa ating 6 na estudyante na tinutulungan makapag-aral na anak ng mga single parent. Yung pong kinikita natin sa YouTube ay sa kanila napupunta. Dahil maganda naman po ang kita natin dito sa ating kumpanya at wala naman tayong pinapag-aral na. At matagal na rin po ako nagpapaaral ng mga batang medyo kapos sa buhay. Okay, ayan, at pasasalamatan ko lamang yung ating mga regular na mga sponsor na nagpapadala ng pagmamahal sa ating 6 na estudyante. Ayan, katatanggap lamang ng padala ni Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas. Thank you very much sa iyo. Ngayon din kay Architect Arnel Salvador at kay Jubel Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit Kia Motors ng Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, at doon sa isa na ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Adrian. At yung mga gusto pang tumulong at magpadala ng pagmamahal sa ating mga 6 na mga estudyante, ay thank you very much sa inyo. Okay, at andito yung ating GCash number na pwede ninyong pagpadalahan. Yan. At sasagutin na natin yung katanungan ni Stanley Maputol. Okay, yung mga barrel ninyo, salatin ninyo, ganunin ninyo. Mararamdaman ninyo yan kung may bukol sa gitna. Yung bukol na yan ay nangyari kadalasan dahil sa squib load. Yan, yung sinasabi ko sa inyo yung squib load. Mabuti lang, hindi sumabog yung barrel mo. Dahil kung sumabog yan, mas malaki ang sira. Nakatulong yung pagiging bull barrel dahil ang bull barrel siyempre matibay. Dahil ang bull barrel nga malaki na yon. Pero sa bandang gitna niyan, malaki yan sa bandang dulo, pero palit yan dito sa may bandang, pagdating sa may bandang gitna, lumiliit na yan. Hanggang dito sa puno, nagiging normal na size. So, sa bandang gitna, siguro medyo makapal-kapal pa kaya hindi sumabog yung inyong baril. Ngayon, ina-advise ko ba na gamitin yan? Hindi ko po ina-advise na gamitin na ninyo yan dahil yan ay mahina na yung bakal. Kumbaga sa guma yan ay umexpand na. Nag-rattle na yung metal niyan. Ngayon kung patuloy pa ninyong gagamitin yan, baka dumating ang pagkakataon na sumabog yan. Masabugan kayo ng barrel. So, maraming pangyayari sa amin na pagka hindi agad napansin, yung iba, pagka naglilinis ng barrel, hindi nire-report sa akin na may crack. Kamukha nito, may crack na ito. Yan, nagkamero na ng malit na crack. Pag yan ay patuloy pa ninyong ginamit yan, mapuputol na yan. At pag naputol yan, di siyempre yung explosion yan ay lalabas na. So, delikado na ang ating mga mata. Delikado na tayo. So, tama, nagagamit. Halimbawa, may malit na crack. Napansin ninyo malit na crack, ay wag na ninyong gamitin. Wag na ninyo hintayin sumabog pa. Oh, kamukha nito.
Oh, may nasalat akong maliit na ano, na maliit na bukol. Salat pa lang yan ha. Hindi ko na pinagamit. Bakit hintayin pa natin makadisgrasya? Wag na natin hintayin makadisgrasya. Ang buhay natin isa lang. Malalaman, at saka pag sinilip ninyo sa liwanag yan, malalaman ninyo yan na medyo may parte na expanded. Kumbaga putol na yung groove niyan. Putol na yung groove. O ay paano kung pagputol ng groove pag lumuwag na doon sa parte na yun, tapos umikot yung bala, so panibagong groove na naman yun. Paano kung mag-backfire? So, huwag na natin intayin na mga aksidente pa. Huwag na natin panghinayangan. Huwag na natin gamitin pa. Baka kung kailan pang ang emergency, kailangan nating iligtas ang sarili natin o iligtas natin ang mahal natin sa buhay, saka doon pa nangyari yung aksidente, di lalo nagsarili na tayo. So, wag na natin gamitin pagka ganyang may diferensya na parang parang sasakyan. Pag may nararamdaman na kayo sa sasakyan, diretso na ninyo sa mekaniko. Ayusin na yung mga hindi ninyo nararamdaman. Pag naramdaman ninyo na malalim na yung preno, nagdadalawang yapak na kayo. Punta na kayo kay Chinchin Gutierrez. Doon sa atin lady mechanic. Alam na alam niya mag-bleed. o di ka titingnan yung mga brake lining o yung mga disc brake, titingnan na yan. Kung may papalitan na yan. Alam na ng mga eksperto yan. So, kaya nga may nagagalit sa akin dahil hindi na nakakarating sa kanila yung mga baril. Ayun, may nag-ano sa akin, may nag-comment na naman, bakit daw malambot yung ulo ko? Matigas yung ulo kasi niya. Nawala na siya ng mga customer. dahil naturuan na natin yung ating mga kapitbahay. So ayan, kaya mas mabuti kayong nagtatanong dahil wala namang masama sa pagtanong. So kung may mag-advise sa inyo na pwede pang gamitin yan, pumuputok pa aba, ay buhay ang nakasalalay, baril yan. Wag na kayong wag na kayong manghinayang doon sa gagastusin ninyo. Palitan na ninyo ng baril yan. Kung yan talaga ay may bukol, huwag na ninyong gamitin pa. Nako. Dahil ang bakal, pag umexpand yan, expanded na yan Expanded na yan. Ibig sabihin yan, yung parte na yon ay humina na. Mahina na yung parte na yun. Ngayon, putok kayo ng putok. Hindi ninyo namamalayan, lumalaki yun. Parang lubo. Lumalaki yun. Hindi ninyo namamalayan. Ay, pumuputok pa. Sige, bira. Pumuputok pa. Mamaya, kayo nang na-aksidente. Edi, paano ka sabihin ko sa'yo, pwede pa yan. Kamu kayo nagsabi sa akin, sir, may kaunting kalug yung, yung 1911, yung ejector. Ayusin na kakaagad yan. Ayusin na kakaagad yung kalug na yan. Hindi naman tinatanong sa akin kung paano pag-ayos ng kalug itanong nyo sa akin. Huwag na ninyong, yan. Pero sa baril, wala na akong remedyo dyan pagka yung ganyan bumukol na. Wala na. Palit na talaga yan. Hindi ko nasabihin sa inyo na pukpukin pa ninyo para malis yung bukol. Wala na yan. Palit na, napakasilan po ng baril. Itong baril ay consider as firearms. Pag naulihan kayo ng baril, consider ito na firearms. Nasa rules yan, nasa batas yan. So, kung lisensyado yung baril ninyo, ay surrender ninyo yung baril ninyo. At kukuha kayo ng panibagong permit, panibagong ballistic. Okay, kung naka-license yung inyong mga baril. Ganun yan. Huwag kayong basta-basta magpapalit ng baril na hindi naka-registered yung baril ninyo. Dahil baka kayo makasuhan. Isa pang kaalaman yan Kung magpapalit kayo ng baril, surrender ninyo yung luma ninyong baril, sabihin ninyo, defective yung baril ko, nasira, papalitan ko na. Panibagong ballistic yan, panibagong registered ng baril ninyo. Yan ang ganyan, pagka legal. Ilagay lagi ninyo sa legal. Okay, dahil pagka binalistik yung baril ninyo, halimbawa, may crime na nangyari sa lugar ninyo, o lahat ng baril na lisensyado dyan, chichikin yan. Ngayon, yung baril ninyo ay bukod ang nakarestro doon sa makakasuhan kayo dyan, baka ginamit ninyo sa crime. So, ganun yan. At sana
Sana may natutunan kayo. Iba na yung may alam kaysa sa wala. Okay? So ayan silipin ninyo. Ito. Nalaman ko ito nung nilinis sinilip ko ganyan. Oops, ano to May makikita ninyo pag malinis makintab, makikita ninyo yan. May parting lubo sa gitna, may parting parang lubak. Lubak yung So wag na ninyong gamitin, wag na ninyo hintayin na makadisgrasya pa. Baka sabi nga nila nagsarili. Pinagtanggol mo yung sarili mo, baril mo nakadisgrasya pa sa iyo. Yung aksidente lumalabas yan pag kagipitan na Walang nakakapagsabi ng aksidente nga Huwag na nating hintayin. So, lagi kong sinasabi ay safety first. Yan lagi ang sinasabi ko. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. At salamat kung susundin ninyo yung aking mga payo. Walang mawawala. At tayo ay, sabi nga ay, ligtas ang may alam. Thank you very much. God bless us all.